Ang reading mo, Aquarius, welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. This ay na reading kayo ng balang magpalit-palit ng situation nyo sa reading ko. Pasensya na guys sa ingay na maririnig nyo. Sobra talagang at the bottom of the deck, 3 of Wands. I feel like yung energy mo, nasi-sense ko na andun yung mga bagay na gusto mong mangyari sa buhay mo at pinag-iisipan mong maigi, andun yung decision mo. May mga bagay ka dito na hinihintay mo na mangyari sa buhay mo. Sa mga pwedeng may gusto kang puntahan. Ang mensahe ng card mo, sobrang sugatan ka na. Napagod ka na. Gusto mo nang sumuko. Pero, hindi ka pumayag na basta-basta gano'n na lang. Nasusuko ka. Gagawin mo pa rin yung lahat ng paraan na kaya mo. Para bakuran yung puso mo. Pero, hindi ka hihinto. Andun yung ginagawa mo lahat ng paraan na alam mo para makatulong doon sa mga sitwasyon na dumarating sa buhay mo. Nakita ko na pwedeng may mga kailangan kang desisyon na gawin dito. Pag-isipan ng maigi at pag-aralan. Some of you, pwedeng someone sa buhay mo na nagsusungit or nagbibigay ng payo sa'yo. May mga plano ka na gusto mong gawin sa buhay mo na matupad yun. Iniisa-isa mo kung yung pwede mong magawa or paraan na pwedeng makatulong dun sa sitwasyon na yun. You need to balance kung ano yung mga bagay na dumarating sa buhay mo. Some of you, pwede you want to share kung ano yung meron ka, kung ano yung blessing na natatanggap mo. Ibinabahagi mo rin yun. Nakikita ko na andun yung pag-aalaga mo sa sarili mo, binibigay mo yung mga gusto mo, pangangailangan mo. Some of you may fertility na involved. Fertility na hindi sinasabing pwedeng kung iniisip mo magbuntis, pwedeng din yun. Pero some of you, andun yung fertility na nare-realize mo kung ano yung mga bagay ngayon na gusto mong mangyari sa sarili mo. Kumbaga, nag-iiba na yung pananaw mo sa buhay. Nag-grow ka na. Marami ka nang natutunan. May pagmamahal akong nakikita dito. Pwedeng soulmate. Some of you, pagmamahal sa sarili na pinupunuan mo. Alam mo na kung ano yung makakabuti para sa'yo, sa mga taong nandyan para sa'yo, at sa mga gusto mong mangyari sa buhay mo, na gusto mong maging maayos at ma-achieve ko ano yung pangarap mo. Clarify natin ang 9 of Wands, King of Swords, and 2 of Pentacles. Nakikita ko na you're trying to balance yung mga sitwasyon na dumarating sa buhay mo at pinag-iisipan mong maigi yung dapat na desisyon na gagawin mo. Dalayan mo na uling magkamali. Katulad ng dati na naranasan mo na nasaktan ka. Clarify natin ang King of Swords, 4 of Swords, and Queen of Cups. May mga bagay na nangyayari sa buhay nitong tao na to right now. Maaring someone to sa buhay mo na gusto niya muna ngayon na mapag-isa. Kasi right now sensitive pa siya, very emotional. Gusto niya maramdaman yung pagmamahal at matagal na niya yun na hinahanap. Clarify natin ang 6 of Pentacles, King of Cups, and the Sun.
andun yung may mga bagay na darating sa buhay mo na ikakasaya ng puso mo. Pagmamahal, isa yun sa blessing para sa'yo. Some of you, unti-unti na nagiging okay yung mga dumarating sa buhay mo ngayon na blessing, either sa pag-ibig o financial. Kasi, hindi ka madamot eh. Yung pagtulong para sa'yo, isa yun sa nagpapasaya para sa puso mo. And masaya ka kung ano yung naibibigay mo. Clarify natin ang the lovers. Six of Wands and the Wheel. Nakikita ko na meron ditong mapagtatagumpayan ka. Nagkaroon na ng end yung cycle sa nakaraan at may new cycle na papasok sa buhay mo, which is nandun yung success para sa'yo na parating, either sa pag-ibig man yan or sa kung ano man yung bagay na iniisip mo ngayon, pwedeng yung kapayapaan sa puso na gusto mong ma-achieve. Some of you, pwedeng mayroon ditong paparating na ikakasaya ng puso mo. Pwedeng tagumpay na andun yung passion mo. Clarify natin ang the Magician, the Chariot, and the Hangman. Marami kang natutunan sa mga nangyari sa nakaraan at gagawin mo lahat ng makakaya mo para hindi na maulit yun. Kasi nahihirapan kang kalimutan yung mga nangyari na yon at pinag-iisipan mong maigi kung paano yung way na ma-remove mo yung sarili mo dun sa mga nangyari na yon. Clarify natin Page of Pentacles, Queen of Cups, and Eight of Wands. May mga opportunity na ibibigay sa'yo and masaya ka dahil na-achieve mo or may mga bagay ka na gusto na nangyayari sa buhay mo at pinaplano mo kung ano yung pwede mong hakbang na makatulong dun sa sitwasyon na yun, na mapaunlad mo yung mga bagay na may passion dun or gusto mo, yung talagang nagbibigay sa'yo ng saya sa puso mo. Some of you, may mensahe ka dito marireceive na pwedeng maiyak ka. Kasi may mga bagay na pwedeng may nagpapaalala doon sa mensahe na yun or nagpasaya. It depends on you kasi ikaw yung makaka-receive nito. Clarify natin ang the Empress, Nine of Swords, and Three of Cups. Nakikita ko na may mga bagay pa rin nagpapalungkot sa iyo sa mga nangyari sa nakaraan. Pwedeng meron ditong nangyari na hindi mo makalimutan. Kailangan mong i-enjoy yung buhay, lumabas ka para mabawasan yung nararamdaman mong sadness or stress. You need to take care of yourself. Think about yung mga bagay na magpapasaya sa puso mo. At kalimutan yung mga bagay na magpapalungkot. Though sa alam kong mahirap yun, pero you need to do that for yourself. Para din yun sa ikabubuti mo. Kasi kung ano yung mga bagay na ini-invest mo sa nararamdaman mo, ayun din yung darating sa buhay mo. Kung hindi mo makalimutan yung nakaraan, mananatili ka lang doon. Kaya instead na isipin yun, pakawalan mo na lang yun. Clarify natin ang the Hierophant, the Devil, and King of Wands. Alam mo kung ano yung makakabuti dun sa mga sitwasyon na dumarating sa buhay mo. Some of you may marriage na involved dito, nagkaroon ng pagtatalo, and magkakaroon din naman ng pag-aayos kasi nakikita ko yung passion dito eh.
yung passion na very strong pag nagsama. And pwedeng mauwi din yun sa mobile na papuntang marriage, or may mga bagay dito kasi na nakikita ko na you are more stronger. Nakikita mo yung lion dito and yung ones na gagawin mo yung lahat ng paraan para makuha mo kung ano yung gusto mo. Kasi yun yung magpapasaya sa puso mo o yung obsession mo. Sa someone sa buhay mo na gagawin niya lahat ng kaya niyang paraan para maabot or makuha niya kung ano yung gusto niya sa'yo. Kasi may marriage dito na involve. O sa movie, gagawin mo yung lahat ng paraan na ikakasaya ng puso mo dahil alam mo kung ano yung makakabuti para sa'yo. Alam mo natin kung anong mensahe ng yung gabay. Let your past go. The burden of carting your past around has made you weary, dear one. It's time to set aside this burden down. Keep only the lessons and the love, and leave everything else behind. You don't want it or need it, and it's now gone. Ang mensahe ng yung gabi na kung ano yung mga bagay na nangyari sa nakaraan na nahihirapan kang alisin yun or nagpapalungkot sa'yo, you need to leave it all behind, let it go. Kasi kung ano yung mga bagay na dinadala mo ngayon sa present mo, sa future mo, iyon din yung darating sa iyo. Dapat na pakawalan mo na yung mga bagay na magpapalungkot sa iyo. Kasi kung dadalhin mo pa yun, masyadong magpapabigat lang yun, yung burden para sa iyo, napakahirap nun bitbitin. Instead na masaya ka na, hindi mo pa rin makalimutan yung nakaraan kasi bit-bit mo pa rin yung mga nangyari sa nakaraan. You need to leave it all behind at isipin mo na lang kung ano makakabuti para sa'yo, maging positibo ka sa mga pananaw at gusto mo mangyari sa buhay mo para iyon yung madala mo, iyon din yung papasok sa buhay mo. Basta isipin mo lang na ang Diyos ang Ama ay nasa tabi mo palagi, ang gabay mo para tulungan ka, magdasal ka lang at hilingin mo sa kanila kung ano yung mga bagay na gusto mo at magpapasaya sa iyo. Especially dun sa mga pangarap mo pa sa buhay. Ihiling mo lang yun sa kanila. Basta gawin mo lang yung makakaya mo dun sa mga pumapasok sa buhay mo na sitwasyon, pagsubok, kung ano man yan. Basta gawin mo lang yung best mo. At itong yung reading, Aquarius, kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.